Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming Maraming salamat. muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ang mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. At maraming salamat po. Sumayin nyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod. 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isang taon ng politika, ekonomiya at pagtanaw sa mga pangako. Agrikultura, ayuda at pananagutan sa harap ng aligasyon. The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. Korupsyon. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. How can I be the mastermind? Panawagang aksyon ni Juan, tunay nga bang napakinggan? Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. The President's Agenda, a DZRH Special Coverage. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lunes, ika-27 ng Hulyo, maging una sa balita. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdamin
Daming Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Daming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa latest happenings and trends, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network. Preso sa RH Balita. Tuloy ang mga balita. Alas 12:24 na ho ng tanghali. Tanggap muna tayo ng ulat sa labas ng himpilan. Botohan para sa plebisito sa 5 barangay ng Parañaque City umarangkada na. Detalye mula kay RH9, Tina Nolasco. Tina. Yuel, nagsimula na ang botohan ng mga residente ng 5 coastal barangay sa Parañaque City ngayong Sabado para sa plebisito sa panukalang pag-amyanda sa territorial boundaries ng kanilang mga barangay na katabi ng mga reclaimed areas sa Manila Bay. Ayon sa Commission on Election of COMELEC, layo ng plebisito na marespektahan ng mga residente ang Ordinance Number 2023-19 of 2022 ng Parañaque City. Layo ng ordinansa na baguhin ang territorial boundaries ng 5 coastal barangay na katabi ng reclaimed area sa Manila Bay gamit ang straight line policy. Kabilang sa mga apektadong barangay ay ang Baclaran, Tambo, Don Gallo, La Huerta at San Dionisio. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, halos 80,000 lamang ang rehistradong botante ng Parañaque at nasa 35% lamang ang kanilang inaasahang voters turnout. Magtatagal ang botohan ngayong araw hanggang alas 3 ng hapon at target madeklara ang resulta ng botohan alas 3 ng madaling araw bukas, July 26. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Samantala, isang 69 anyos na lola patay matapos na masagasaan ng motorsiklo sa Binalonan, Pangasinan. Detalye mula kay RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 69 anyos na lola na residente ng Binalonan, Pangasinan matapos itong mabangga ng motorsiklo na minamaneho ng isang 29 anyos na binata na residente rin sa nasabing bayan na umano'y nagpositibo sa alcohol theft. Batay sa ulat ni Binalonan OIC Chief of Police Major Edgar Alan Serquiña, naganap ang aksidente alas 7:30 ng umaga sa National Highway sa Barangay Poblacion, Binalonan kung saan ang biktima napapatawid sa pedestrian lane na kasabay ang isang 20 anyos na dalaga. Bigla namang sumulpot sa right outer lane ng daan ang humaharurot ng motorsiklo at nahagip ang 2 biktima. Tumilapon sa kanyang motorsiklo ang rider na kapaduguan ng 3 isinugod ng LGU Rescue Team sa Urdaneta City District Hospital. Subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician si Lola habang ang dalaga at rider ay nasa stable na umanong kalagayan na patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Nag-uusap na umano ang pamilya ng rider at ng nasabing biktima para sa posibleng amicable settlement. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Samantala, mga Shaburaho at marijuana inihagis sa Tacloban City Jail. Lakas ng loob. Inihagis, ang tanong, saan ang galing? Saan nagmula? Alamin natin kay RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy.
5 medium sachet ng shabu, 1 medium sachet ng pinatuyong dahon ng marijuana, 4 na lighter at 4 na crystal pipe na kupiska matapos umanong hihagis mula sa bahagi ng City Hall papasok sa loob ng Tacloban City Jail banda 2:30 ng hapon kahapon. Ayon kay Tacloban City Jail Warden Chief Inspector Benedicto Ramirez Jr., pang-apat na itong insidente ng paghahagis ng illegal na droga sa loob ng piitan. Sa ngayon, hindi pa natutukoy ng mga otoridad kung sino ang naghagis ng kontrabando at kung sinong person deprived of liberty. PD lang tunay na tatanggap nito. Pinuri naman ni Chief Inspector Ramirez ang mga jail personnel dahil sa kanilang pagiging alerto at mahigpit na pagbabantay naging dahilan upang agad ma-recover ang mga kontrabando bago pa ito mapunta sa sinumang PDL. Patuloy naman sinasagawang investigasyon upang matukoy na sa likod ng insidente. La dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R. Stratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Samantala, mahigit 5 milyong pisong halaga ng illegal na droga nasabat naman sa Bacolod. RH46 Rex Cantong sa detalye. Rex. Naaresto ang 2 katao na pawang umano'y mga high-value individual o HBI matapos nahuli sa isinagawang drug by bust operation at pagbayular ng Section 5 at 11 ng Article 11 ng Republic Act 9165 at nakonpeska ang mahigit 800 grams ng suspected shabu na mayroong market value na umabot sa 5.4 million pesos na sa Purok Mabinuligon, Barangay 35, lungsod ng Bacolod. Ang mga sospek kinilala na sina Gerson Dalisay, 43 anyos, at Ana Marie Bidowa, 31 anyos, pawang mga residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Liza Fibingno, Assistant Station Commander ng Police Station 1 ng Bacolod City Police Office, ang mga naarestong sospek mga o matagal nang minamanmanan ng kapulisan bago nahuli ang mga ito. Na-recover din ng ang isang tricycle na ginagamit sa nasabing operasyon. Sa ngayon, ang 2 mga suspect ang nasa custodial facility ng Police Station 1 at maharap sa kaukulang kaso. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rex. Kung dyan sa Bacolod, halos o mahigit 5 milyong piso. Dito naman sa Iloilo, kalahati, 2.4 milyong piso. Ang halaga ng hinihinalang shabu nasamsam sa isang banging isda sa bypass operation sa Estancia, Iloilo. Jocelyn Make ng Aksyon Radyo Iloilo. Jocelyn. Naaresto sa drug buy-bust operation ng mga tauhan ng Estancia Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan sa Provincial Drug Enforcement Unit ng Iloilo Police Provincial Office at 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company ang isang high-value individual sa Purok 2, Barangay Tabuan, Estancia. Nakumpiska sa suspect na si alias Rino, 62 anyos na mangingisda ang humigit kumulang 354 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 2,407,200 pesos. Ayon sa investigasyon, halos 2 buwang isinailalim sa masusing surveillance ang suspect dahil sa umano'y pagkakasangkot sa bintahan ng illegal na droga sa Estancia at mga karatig na bayan sa 5 distrito ng Iloilo. Kasalukuyang nasa kustodiyan ng Estancia Municipal Police Station ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn. Alas 12:31. Bumagsak sa pinakamababang antas ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61 peso and 85 centavos kada dolyar kahapon, araw ho yan ng Biyernes. Mas mahina ito kaysa sa naitalang record low noong Miyerkules at Huwebes na nasa 61 pesos and 75 centavos kada US dollar. Ang patuloy na pagsadsad ng halaga ng piso ay sa harap ng tumitindi na namang tensyon sa gitnang silangan.
Ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos na tapos na ang draft ng kanyang talumpati para sa State of the Nation Address sa Lunes, Hulyo 27. Ngunit ayon sa Pangulo, maaari pa rin itong mabago hanggang sa araw ng kanya mismong pag-uulat sa bayan. Sabi ni PBBM, layo ng SONA na maiulat sa publiko ang mga nagawa ng kanyang administrasyon mula noong huli niya ang pagtatalumpati. Nang tanungin naman kung tatalakayin ba ang isyu ng korupsyon na kanyang nabanggit sa nakaraang SONA, ang tanging naging tugon ng Pangulo ay abangan ang susunod na kabanata. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Alas 12:33 ang oras. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasenyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay ang isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle or favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. At maraming salamat po. Sumayin nyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod. Alas 4 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi, Pilipinas, Metro and Mega Manila. Extension sa DZRH at RHTV. Samahan sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong
Ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isang taon ng politika, ekonomiya at pagtanaw sa mga pangako. Agrikultura, ayuda at pananagutan sa harap ng Jackie Reso sa RH Balita. Sa ngalan pa rin ni Jackie Resho, ito ho si Yuel Reyes at ito ng tanong, on a scale of 1 to 10, paano nyo raw ho marerate ang ika-4 na taong panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos para ho sa kanyang ika-5 State of the Nation Address sa Lunes na ho yan, July 27. Maya-maya may ihahatid ho tayong special report ukol sa naging buod ng ika-4 na taong panunungkulan ng Marcos Jr. Administration. Samantala, labas muli tayo ng ating himpilan. Mga reklamo laban sa ministry ng MTIT BARM, tinalakay raw sa inilunsad na oversight hearing ng Parliamentary Committee. Detalye mula kay RH19, June Dimakutak. June. Yes, Yuel and Jackie, sa maagap na response ng Committee on Finance, Budget and Management o itong CFBM ng Bangsamoro Parliament, kaugnay sa mga reklamo laban sa tanggapan ng Ministry of Trade, Investments and Tourism o itong MTIT BARM. Sa katatapos na oversight hearing, tinalakay ang mga reklamo ng mga suppliers ng MTIT na manoy hindi pa nababayaran at ang complaint na ipinaabot din ng ilang concerned citizen sa 888 Citizens Complaint Center. Kaugnay sa umano'y palaging wala sa kanyang opisina ang minister dahil sa abala umano'y ito sa mga travels. Sa ipinatawag na oversight hearing ng Committee on Finance, Budget and Management, formal namang sinagot ni Minister Parcerina Muhammad at ibang opisyales ang issues na ibinabato sa kanilang tanggapan. Magugunitang kinwestiyon ni CFBM Vice Chairperson, MP Attorney Nagib Narimbo, ang 199 days local and foreign travels ni Minister Parcerina Muhammad mula August 2025 hanggang June 2026 na sa kwenta ng committee ay halos katumbas ito ng panahong nanungkulan ng opisyal bilang head of office. Ang concern naman ni Bangsamoro Parliament Deputy Speaker MP Ishak Mastura ay ang process flow ng function ng office, partikular sa signature ng minister para umusad ang papeles sa ibang programa ng opisina. Niliwanag ng committee na discretion ng minister ang magkaroon ng travel as long na hindi naman excessive upang magampanan din at may patupad ang iba pang programa ng MTIT. Sa follow-up interview ng DZRH kay MP Attorney Nagib Narimbo, hihintayin naman nila ang compliance report ng MTIT kung ano ang kaugnayan ng mga travels ng naturang minister sa mga programang sinusulong ng BARM na nakaangkla sa appropriations law ng bawat taon. Sa nakatakdang budget hearing ng Parliament, ayon kay MP Attorney Narimbo, magsusumite ng kanilang budget proposal ang bawat ministry. Sa kaso ng MTIT UL, kung sakali makikita sa budget hearing na hindi nagagalaw ang kanilang current budget, ililink ko man ito ng committee sa future budget dahil sa kung hindi naman nagagamit ang pera dahil sa inefficient implementation, baka maipasa ito sa ibang opisina na masangangailangan ng karagdagang budget, ayon pa kay Parliament Deputy Pro Leader MP Attorney Nagib Narimbo. Mula sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June Dimakutak. I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. I am willing to do this, even if we end up with a reenacted budget.
Natupad ba ang mga ipinangako ng Pangulo sa kanyang huling State of the Nation address? Alamin sa SONA 2026, a DZRH Special Coverage. Naging kontrobersyal at marahas ang mga kaganapan sa Senado ilang buwan bago ang pagtatapos ng unang sesyon ng 20th Congress. Sa loob lamang ng 2 buwan, 2 beses nagkaroon ng palitan sa liderato ng Senado. Nasaksihan din ng mga Pilipino ang alitan sa pagitan ng mga senador lalo't nagsimula na ang impeachment trial kay VP Sara Duterte. Ang mga naging tagpo sa Senado, balikan sa special report ni RH28 Raymond Datpaas. Magulong Senado. Ganito itinuring ng marami sa ating mga kababayan ang sitwasyon sa Senado dahil sa palitan ng Senate leadership kamakailan. Na sentro ito noong May 11 na biglang pumasok sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa pagkatapos ng 6 na buwan na pagtatago dahil sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Dito siya nakita sa CCTV na nagtatakbo sa likurang hagdanan ng Senado dahil gusto siyang arestuhin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI. Kasunod ang kanyang pagsisigaw sa Senate plenary at galit na galit sa NBI at sa liderato noon ng Senado. Dito pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senador Tito Soto III bilang Senate President matapos makuha ang 13 boto. May 13, naganap ang kontrobersyal na pamamaril o barilan sa Senado na itinuturong kagagawan ni retired Police Major General Mau Aplasca bilang Chief ng Office of the Sergeant at Arms o USAA. At kinabukasan ang nangyaring pagtakas ni Senator Bato sa tulong ni Senador Robin Padilla. June 3 naman nang kumalas si Senador Francis C. Escudero sa grupo ni Cayetano at sumama sa grupo ni Senator Sherwin Gatchalian para makabuo ng 12 quorum at italaga siya bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Naitalaga na si Gatchalian bilang Senate President noong June 17 nang nakuha ang 13 boto matapos umanib sa kanilang grupo si Senador Joel Villanueva. Kung pagbabatayan ng mga payag ni Senate President Gatchalian, maganda ang relasyon ngayon ng Senado at Malacanang. Sa katunayan ay nakapag-usap na sila sa magitan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC at inilatag ang mahabang listahan ng mga priority bills na nais nilang maaprubahan sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa July 27. Sa ngayon ay abala na ang Senado sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte at mula sa dating kasapi ng minorya at lumipat sa mayorya ay si Senator Francis C. Escudero na ngayon ang presiding officer ng impeachment court. Sa 24 na bilang, 2 na ang nakakulong sa katauhan ni na Senador Jingo Estrada dahil sa flood control scandal at Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder at graft habang patuloy nagtatago si Senador Ronald Bato de la Rosa. Para sa SONA 2026, ito si Raymond Datpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Papasok na sa ika-5 taon ng panunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos at sa ilalim ng kanyang pamamahala, iba-iba ang naging pananaw rito ng kanyang mga nasasakupan. Mula sa mataas na itong trust rating sa kanyang unang taon bilang Pangulo, mistulang pababa ang naging grado nito habang tumatagal siya sa pwesto. Ano nga ba ang hatol ng taong bayan sa kanyang pamumuno? Ating alamin sa special report ni RH22 Kises Habson. Ang mga minamahal kong mga kababayan, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. I come before you today to address you as it is my duty as President of the Republic. Sa bawat State of the Nation address, inilalahad ng Pangulo ang kanyang achievements, mga ongoing programs at mga planong gagawin pa ng kanyang administrasyon. Sumasalamin dito ang progreso ng pamahalaan at kung natupad ba ng administrasyon ang mga pangakong binitawan. Ngunit bago pa man magsalita ang Pangulo sa harap ng milyong-milyong Pilipino, tila nauna nang magsalita ang taong bayan.
Sa mga resulta ng survey ng Social Weather Station ngayong 2026, higit pa sa bagsak ang markang nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos. Sumadsad sa negative 15 ang rating noong Marso, bagamat bahagyang nakabawi sa negative 7 nitong Hunyo. Indikasyong mas marami ang nagsasabing hindi sila nasisiyahan sa performance at wala na silang tiwala sa kasalukuyang leader ng bansa. Malaki ang kaibahan nito mula sa performance at trust rating na nakuha ni PBBM noong una siyang maupo sa Malacanang. Ang pagbagsak ng rating ni Pangulong Marcos pinatibay pa ng resulta ng Pulse Asia. Nabigyan ng 35% trust at 36% performance rating si Pangulong Bongbong Marcos. Lumaylay din ito kung ikukumpara sa trust at performance rating ng Pulse Asia na may parehong 80% sa unang taon ng kanyang pamamahala. Tugma rin ito sa resulta ng tugon ng Masa Survey, bagamat nakakuha siya ng 54% trust at 51% satisfaction rating sa huling pagsusuri ng Okta, bumaba pa rin ito kung ikukumpara sa October 2022 survey na may 78% trust at 86% satisfaction. Magkaiba man ang numero, ngunit iisa ang direksyon. Tila kinukulang na si Pangulong Bongbong Marcos batay sa paghusga ng taong bayan. Yan ay sa kabila ng mga pagtiyak ng palasyo na patuloy at hindi humihinto sa pagsusumikap ang Pangulo para sa pag-angat ng mga Pilipino. Ano mang numero yan, tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng good governance. Ngayong SONA 2026, muling mag-uulat sa bayan si Pangulong Bongbong Marcos. Ibibida niya ang mga natupad ng kanyang administrasyon at muling mangangako sa mga gagawin pa sa natitirang 2 taon. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay kung ang mga programa at planong ito ay maibabalik pa ang tiwala ng publiko sa natitira niyang termino. Para sa SONA 2026, ito po si RH22 Kisas Habson ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan ng ilan pang o iba pang special report na inihanda ho ng DZRH para sa ikalimang SONA, The President's Agenda ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba pa hong mga programa ng DZRH. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. 10 minuto bago mag-alauna. RH number 1 na naman. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ang mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle, their favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
diskarte. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na sa 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Alas 12:53, balik-balita tayo. Pinagsosori ng kampo ni Leyte Representative at dating House Speaker Martin Romualdez ang Bureau of Immigration sa umano'y pagpapalabas ng maling ulat na sinubukan niyang umalis ng bansa. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita at abogado ni Romualdez, nagpadala na sila ng demand letter kay BI Commissioner Joel Viado matapos na manggaling sa BI ang impormasyon na ginamit ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y planong pag-alis ng kongresista. Git ng kampo ni Romualdez, hindi totoo ang naturang ulat at sinabing nakapanlilin lang at nakapipinsala ito sa kanyang reputasyon at sa kasong nakabinbin sa Sandigan Bayan. Ipapaliwanag ng Sandigan Bayan si Senator Dante Marcoleta kung bakit hindi dapat masuspinde sa Senado habang dinidinig ang kasong plunder laban sa kanya. Sa inilabas na kautusan ng 3rd Division, binigyan ng kampo ni Marcoleta ng 10 araw mula sa pagtanggap ng kautusan upang magsumite ng paliwanag. Nakabatay ang utos sa Section 5 ng Anti-Plunder Act at sa Revised Internal Rules ng Sandigan Bayan. Noong ding Hulyo 22, nagpasok ng hot o not guilty plea si Marcoleta sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo. Utak umano na nangyaring pamamaril sa Orion, Bataan itong Biyernes, naaresto na. Detalye mula kay RH37, Danny Kumilang. Danny. Dahil sa mga ikinasang manhunt operation na tulong-tulong na isinagawa ng PNP ng Bataan, mabilis na naaresto ng pulisya ang itinuturong utak umano sa pamamaril sa ikinasawi ng biktimang kinilalang si Michael Maluyot, 58 anyos na naganap kahapon July 24 sa Cabanan National Road, Barangay Santo Domingo, Orion, Bataan, alas 6:40 ng umaga. Sa investigasyon, natukoy na ang berding Toyota Vios na ginamit sa krimen at pagtakas ay isang nirentahan lamang na sasakyan. Lumabas sa investigasyon na kinilalang si Rocky II ang umano'y nag-utos at utak na gumamit dito upang isagawa ang pagmamanman sa mga galaw ng biktima hanggang sa ito'y mapatay. Sa forensic examination na recover sa sasakyang ginamit ang peking plaka sa pamamaril. Ayon sa pulisya, umamin umano si Rocky na siya ang nag-utos sa 2 gunman mula Cavite na kinilalang sina alias Tonton at Toto at isang barangay chairman na siyang kumontak sa mga sospek. Agad siyang inaresto at naharap sa kasong murder habang patuloy namang tinutugis ang iba pang mga sospek na sangkot sa krimen. Danny Kumilang, RS37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mahigit 200 biktima ng lindol sa Sarangani na bigyan ng serbisyong medikal. Balita mula kay Jun Soter ng Aksyon Radyo Davao. Jun. Patuloy ang paghahatid ng serbisyong pangkalusugan ng America's Philippines kahapon Hulyo 24, 2026 sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao matapos magsagawa ng medical mission sa Barangay Big Marcos, Glan, Sarangani. Ayon sa organisasyon, 280 na pasyente ang nabigyan ng libreng konsultasyon, gamutan at mga kinakailangang gamot sa isinagawang medical mission. Nagkaloob din ang America's Philippines ng 3,328 na litro ng malinis na inuming tubig gamit ang water filtration system na nakinabang ang 497 na residente na turang barangay. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na humanitarian response ng America's Philippines para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Una na nakapaghatid ang organisasyon sa mga hygiene kit, water containers, mental health at psychosocial support at mga gamot sa mga apektadong lugar sa Davao Occidental at Sarangani. Ayon kay Paul Gwyn Pagaran,
Kasalukuyan, Country Director ng America's Philippines, magpapatuloy ang kanilang pagtugon sa pangangailangang pangkalusugan na mga komunidad na sinalanta ng kalamidad sa pagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Suter. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Sa balita sa ibayong dagat, nagdeklara na ng national emergency ang gobyerno ng Spain dahil sa matinding pananalasa ng wildfire sa Madrid na naminsala sa mahigit libo-libong katao at pinag-evacuate at inabisuhang mamalagi muna sa kanilang lugar. Ayon sa mga opisyal, umabot na sa 6,000 hektarya ng lupain ang naapektuhan ng sunog sa Madrid, kasama ang 9,000 hektarya sa karatig lugar. Sa ngayon, ipinadala na ang Military Emergency Unit ng Spain upang subukang pigilin ang pagkalat ng sunog. Samantala, dahil naman sa patuloy na heatwave at drought na nararanasan sa Europa, nagtalaga na ng firefighting efforts ng European Union para sa Espanya kabilang ang France. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Ito, semi-good vibes news muna tayo. Turista raw ho sa Baguio City nagkamaling magpabook ng tinutuluyang dorm. Alamin nga natin, saan ba yan nagpabook? RH41, Romy Gonzalez, Lakay. Isang lokal na turista na naghahanap ng weekend staycation sa Baguio City, ang aksidente nagtanong sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Baguio City Jail Female Dormitory kung meron silang bakanting room na pwedeng upahan. Ang insidente ay kumalat matapos i-share ng pasilidad ang screenshot sa social media na nagpapakita sa netizen na nagtatanong hinggil sa bakanting units na titiran nila dito sa Baguio City. Magarang naman sinagot ng jail personnel at sinabi na ang pasilidad ay isang government detention center para sa mga kababaihan na deprived of liberty at hindi lodging establishment. Agad na humingi ng pasensya ang turista matapos mapagtanto ang kanyang kamalian. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Balita. Balita. Balikan natin ang ating headlines. Unang bugso ng aumento sa sahod sa Metro Manila epektibo na. Bagyong Quiapo nasa labas na ng PAR. Habagat patuloy na makakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. National Capital Region Police Office full alert na para sa SONA 2026. 8 taong gulang na mag-aaral patay matapos sampasin ng notebook ng kanyang kaklase sa Davao City. Delivery rider patay matapos salpukin ng pick-up sa bahagi ng Villamor Road sa Pasay City. At shabu at marijuana inihagis umano sa Tacloban City Jail na kumpiska. Yan ho ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa RH Balita ngayong araw ng Sabado, July 25, 2026. Sa ngalan ng buong persa ng DZRH News, ng aking tandem na si Jackie Resho. Ito po si Yuel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ang programang Dear Ate Raquel. Pilipinas ang oras, 1:01 ng hapon. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.